Sinabi ng mga apostol kay Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya ay kaloob o regalo ng Diyos. At ang pananampalataya ay iba't iba tayo ng antas. Ano? At alam niyo po mga kapatid, kung babalikan natin ang karanasan ng mga unang Kristiyano, hindi po naging madali para sa kanila ang sumampalataya kay Jesus. Unang-una, nagsimula siyang napaka-ordinaryong tao, isang ordinaryong manggagawa, anak ng karpintero, anak mag-asawang napakasimple na nakatira sa Nazareth. Tapos, may mga sinasabi pa siya na mahirap maunawaan, gaya ng ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo'y tunay na inumin, malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Hindi kayo maliligtas. Hindi madaling unawain ang mga yon, no? Hindi madali ang sumampalataya kay Jesus. Kaya, ang sabi nga ng mga apostol, Lord, increase our faith, no? Palakihin mo o padagdagan mo ang aming pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay walang kinalaman sa edad. Meron tayong makikita mga bata pa lamang, pero meron silang pagkilos ng nagdadasal, nagpupunta simbahan para magsimba. Samantalang may mga taong matanda na pero hihilahin mo pa para magsimba. O maaring ayaw na magsimba. No? So faith has nothing to do with age. At alam niyo po mga kapatid, ang pananampalataya ay may kanya-kanyang antas. Alam ba ninyo na may tinatawag na likas na pananampalataya? Hindi pa man dumarating ang Kristyanismo sa ating bansa, ang mga natives na mga Filipino ay may konsepto na ng Diyos. Tinatawag nga nilang Bathala, si Bathala. Meron silang konsepto ng Supreme Being. Subalit, hindi pa nga nila alam kung sino ba itong Diyos na ito na kanilang sinasampalatayanan. At alam ng Diyos na kung hindi siya magpapakilala ng kanyang sarili, walang kakayanan ng tao na kilalanin ang tunay na Diyos. No? Kaya noong mga panahong yon, may tinatawag silang God of Thunder, God of the Sea, no? God of the Mountains. May gano'n na silang konsepto, basta't may Diyos. Kaya lang di nila alam kung sino ba itong Diyos na ito. Kaya nga, ang tunay na Diyos ay kumilos at ipinadala ang kanyang anak at ito'y nagatawang tao. At ito nga po ay isinilang ng isang dalaga, si Maria. At nakilala natin itong Diyos na ito, na si Jesus, no? Ang anak ng Diyos na nagatawang tao. At siya ang nagpakilala sa tunay na Diyos. At ang sumampalataya kay Kristo, ito ang tinatawag na Christian faith. No? Christian faith, sumasampalataya kay Kristo bilang Diyos, anak ng Diyos na nagatawang tao. At kung nais nating lumalim ang ating pananampalataya o pagkilala kay Jesus, makatutulong sa atin na tayo nagbabasa ng Biblia. No? Nagbabasa ng Biblia sapagkat ang Biblia isinulat tungkol kay Jesus mula lumang tipan hanggang sa huling aktat ng bagong tipan. Ang Biblia isinulat para makilala natin kung sino si Jesus, ang anak ng Diyos na nagatawang tao. Ganun pa man, itong si Jesus na ito ay maraming katuruan at ang kanyang ginawa, siya'y nagtatag ng isang simbahan. Itinatag niya sa kanyang mga apostol at dito sa kanyang simbahan ay itinatag niya ang mga sakramento kung saan matatanggap natin si Kristo sa banal na sakramento. Kaya nga, ang sinumang sumampalataya sa simbahang ito ay tinatawag nating mga Katoliko, no? Catholic faith. Ibig sabihin ay sumasampalataya ka sa simbahang itinatag ni Kristo at sa mga sakramentong itinatag ni Kristo sa kanyang simbahan. Alam niyo po mga kapatid, may mga Kristiyano kasi na sa kanila, tama na yung nagbabasa lang ako ng Biblia. Hindi ko na kailangang magsimba pa.
Pwede naman ako magdasal kahit saan. Mahalaga sa akin, nagbabasa ako ng Biblia. Subalit mismong si Juan na alagad ni Jesus ang nagsabi, hindi lahat ng katuruan ng Panginoon ay naisulat sa Biblia. Marami ay nanatili sa paraan ng pagsamba at sa tinatawag na apostolic tradition na isinasabuhay ng mga Kristiyano, subalit hindi naisulat sa banal na kasulatan. Kaya nga po, sa Catholic Church, we have the fullness of the faith. We have the fullness of the evangelization of the Lord, no? Kaya nga po, yan ang iba't ibang antas ng pananampalataya, natural faith, Christian faith, at ang Catholic faith. Ha? So mapalad tayo, tayong nasa Iglesia Katolika, na sumasampalataya tayo, na si Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, ay dinatagan niyang simbahan, at sa simbahang ito ay iniwan niya ang kanyang presensya sa banal na sakramento. So mga kapatid, paano ba natin palalakasin ang ating pananampalataya? Unang-una, sabi ko nga, pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kung sa palagay nating mahina, humihina ang ating pananampalataya, anong pwede natin gawin? Well, we can pray. We can ask God, the Lord, Lord, increase our faith, no? Palakasin mo aming pananampalataya. At sa atin, ano naman ang personal effort na pwede nating magawa? We need to trust more. We need to trust more. To increase our faith, we need to trust more. Even in moments or in situations that it is very difficult to understand. No? May mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan ba't nangyayari. And oftentimes we question God. God, why are these things happening to me? Why do you allow this to happen to me? Di ba may mga ganun? May mga ganun tayong tanong. Pag meron tayong ganung mga tanong, ano na yan? Palatandaan na yan na we are beginning to doubt. No? We are beginning to doubt. Huwag tayo magpapadala sa ganun. Kasi maaring kumikilos si Satanas sa atin para magduda o mawala ng tiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong may nangyayaring hindi natin nauunawaan, the more we have to hold tight, no? The more we have to hold tight, the more na kinakailangan kumapit tayo ng matibay sa Panginoon. At trust more. May mga pagkakataon na you just have to close your eyes and to lift into the dark. Ang magandang halimbawa talaga ng ang model of faith natin, mga kapatid, walang iba kundi si Birheng Maria. Nung dumating sa kanya ang anghel ng Panginoon sa oras na siya ikakasal na sa kay Jose, at sabihin sa kanya ng anghel na siya'y magdadalang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi naging madali at maaaring hindi unaunawaan ni Maria. Ganun pa man, dahil sa kanyang pananampalataya, ay tinanggap niya ito. It was actually a leap of faith, no? Para siyang tumalon sa kadiliman. Nananalig siya na siya'y sasaluhin ng Panginoon at hindi siya pababayaan kahit hindi niya ito naunawaan. Kaya nga po, paano mo papalakasin ang pananampalataya? You just have to trust more, to hold tight, no? Patuloy na kumapit sa Panginoon, huwag kang bibitaw, sapagkat pag bumitaw ka, maaari nyo na ikamatay ng iyong pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, ay parang binhi, no? Binhi na itinatay nun sa ating puso. Pag makikita mo yung binhi, parang walang buhay. Pero pag yun ay itanin mo sa lupa, diniligan, makikita mo may lumalabas na usbong. At itong usbong na ito ay nagiging ugat, nagkakadahon, lumalago, namumunga. Ganon din po ang ating pananampalataya. Itinatanim ng Diyos ito parang binhi sa ating puso. Depende sa puso natin kung paano natin ito tatanggapin, iingatan, didiligin, payayabungin, palalaguin. Nasa atin yan kung paano natin ito palalaguin. No? We need to do something about it. At kung nais nating maging matibay, no, sabi ko nga, ang pananampalataya ay pwede mong ihalin tulad sa isang binhi na tumutubo sa lupa. Kinakailangan matibay ang tubo sa lupa.
Kinakailangan yung grounding matibay. Pagtubo sa lupa, matibay ang kapit sa lupa. Paano natin yung gagawin? Alam niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay pinag-aaralan. Nung si Kristo'y naparito, may mga itinuro siya. Meron siyang mga turo at aral na iniwan sa kanyang mga alagad. Kaya nga po, bago umakyat si Jesus sa langit, anong kabilin-bilinan niya? Humayo kayo hanggang sa dulo ng daigdig, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Yun ang huling mga pangungusap ng Panginoon. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ko. Kaya nga po ang pananampalataya, pinag-aaralan. Pag hindi natin ito pinag-aaralan, ang ating pananampalataya ay parang punong nakapatong lamang sa lupa. Hindi nakaugat, hindi lumalalim ang ugat. At yan ang problema nating mga Katolikong Filipino. We are so religious, mahilig tayong magprosesyon, sumayaw sa mga kalsada, pagpiyesa ng Santo Niño, pero tayo ay kilala na korap. So, ibig sabihin ng ating pananampalataya, nakapatong lamang sa lupa, walang ugat. Tanggap nga natin ang korupsyon, di ba? Alam na nga natin korap, nilalagay pa natin sa mga tungkulin sa gobyerno, binoboto pa natin. Tanggap natin, di ba? Aminin natin, tanggap natin ang korupsyon, kaya nagkaganyan. Hindi naman yan ang turo ng pananampalataya natin eh. Ang turo ng pananampalataya natin, ang magnakaw ay kasalanan sa Diyos. Ang kumuha ng hindi sa iyo ay pagnanakaw. Hindi natin pinag-aaralan ng pananampalataya natin. Yan ang problema nating mga Katoliko. Kung nais nating lumalim ang ating pananampalataya, we have to educate our faith. No? Pinag-aaralan. Marami sa atin ang pinagkukunan lamang natin ay ng ating kaalaman ay ang pagsimba pag Sunday, no? Gaya ngayon. Okay naman 'yan. Kaya lamang you are just getting a slice of the cake or maybe a spoonful of the cake. We still have to learn so much more about our faith. Our faith is like a treasure box. Ganun kayaman. You need to learn it. You have to learn the faith. Kailangan, you open the treasure box and you will see so much, you will discover so many things about the beauty of this faith. Kinakailangan pinag-aaralan natin para ang ugat ng ating pananampalataya ay talagang lumalalim. At pag lumalim na ang ugat ng ating pananampalataya, kahit na anong bagyo't baha yan, hindi ka matitinag. No? Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating sarili. Tumayo kayo at pahig natin ang ating pananampalataya.